Miyaka ay nahirang bilang kinatawan ng Suzaku. Sa tulong ni Hotohori, ipinatawag nila ang lahat ng nangunguna sa literatura at pakikidigma upang makita ang 5 pang natitira sa 7 tagapagtanggol. Subalit nang subukan niya mga kandidato, bumagsak ang pagodang kanyang kinalalagyan. Iniligtas ni Tamahome si Miyaka dahil sa likod ng binata bumagsak ang malalaking kahoy. Bigla namang dumating ang isang taong nagligtas sa kanilang dalawa. Ito ay si Korin, kabilang sa harem ng emperador at may tatak ng willow sa kanyang dibdib. Binaliwala ni Korin ang kanyang lugar sa lipunan dahil makailang ulit niyang hinamak ang pagkatao ni Miyaka, ang Suzaku. Ang nawawalang pag-ibig. Muling binendahan ng binatang si Tamahome ang sugatang binti ng Suzaku at sinubukang pagalingin ito. Magagalit sa akin si Noriko pag nakita niyang ginagawa ni Tamahome. Bakit pa parang may mali akong ginagawa? Masakit pa? Pwedeng magtanong, mahal mo ba si Noriko? Hindi no, kakikilala ko pa lang sa kanya. Isa pa hindi siyang tipo kong babae. Sigurado ka? Alam ko na kung anong tawag dyan. Nagsiselos ka kay Noriko, hindi ba? Ha? Kasalanan ko ba kung ipinanganak akong magandang lalaki, makisig at kakit-akit pa? Kawawa naman kayo dahil wala akong panahong umibig. Mas mahalaga sa akin ang pera. Naman, hindi na ibig ko sabihin! Iniisip ko lang na baka lalong magalit sa akin si Noriko. Hindi talaga ako nagsiselos. Hindi ka ba titigil sa katatawa mo dyan? Ano ba? Miyaka, May problema ba? naglalakad ako sa may kanlurang bahagi ng lawa kanina. Tapos hindi ko na napansin na nawala na pala ang kabiyak ng hikaw na ito na suot ko. Wow, ang ganda naman! Ibinigay sa akin ito ng aking ina bago ako inatasang pumasok sa harem ng emperador. Gamit pa ito ng kanununuan namin. Talaga? Ang bato nito ay kumikinang sa dilim, kaya ngayong gabi ang pinakamabuting oras para hanapin to. Kaya lang ang aking mga dama ay takot naman sa dilim. Kung gusto mo, ako na lang ang maghahanap sa may lawa. Pero Miyaka, Alam kong mahalaga sa iyo ang hikaw mong yan dahil minana mo pa yan sa iyong ina. Huwag ka mag-alala, akong bahala maghanap. ha? Napakabuti mo talaga, Miyaka. Hayaan mong pagkatapos ito, pagsisilbihan naman kita bilang si Noriko, isa sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Ha? Totoo ba yan, Korin? Sige, dito ka lang. Pangako, makikita ko ang kaparis ng hikaw mo. Maraming salamat ha, Miyaka. Ano? Kamahalan, 18 na po kayo at napapanahon na para humanap na magiging emperatrice ninyo. Huwag niyong sabihin na mababaliwala ang ginawa namin pagtipon ng mga magagandang dilag sa buong imperyo. Kamahalan, bakit hindi niyo po pinapansin ang mga dalaga sa harem? Alam niyo ba kung bakit? Bakit nga po ba, kamahalan? Dahil mas maganda pa ako sa kanila. Ah? Biro lang. Sinabi ko na nga ba eh. Ang dapat kong pagtuunan ng pansin ay ang imperyo at ang mga mamamayan nito. Darating na lang yung emperatrice kung talagang tinadhana. Siya nga naman. Oo nga pala, hindi ba kayo interesado sa babaeng ang pangalan ay Noriko? Baka nakakalimutan mo na isa siya sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. At isa pa, may itinatangi na akong babae sa isip ko. Palagi ko siyang napapanaginipan mula pa nung bata ako. Itinatanging babae? Bulaga! Miyaka, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Gabing-gabi na.
Kasi may pinapakiusap sa akin si Noriko kanina na gawin ko daw ngayon. Bakit? Hindi ba kayo magkasundong dalawa? May nakapagsabi nga pala sa akin na pinahihirapan ka raw ni Noriko. Ha? Sige, iuutos ko na maging mabait siya sa'yo. Siguradong hindi siya susuway sa utos ng isang emperador. Hindi mo mababagong puso ng tao kahit naiutos mo pa. Gusto ko makipagkaibigan sa kanya nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Kaya dapat lang ako may unang gawin para maging kaibigan siya. Sige, alis na ako ha? Sigurado naman nandito lang yun eh. Bakit pati ako nabasa rin? Naman, hindi ako makagalaw. Ay, hindi ako makahinga. Tamahome! Miyaka! Naramdaman ko na tinatawag ako kanina ni Miyaka. Baka may nangyayaring masama sa kanya. Talagang walang isip. Biro nyo, pumunta siya ngayong gabi sa Maylawa para lang sa wala. Ni hindi nga ako pinapayagang lumabas sa aking silid, kaya paano naman ako pupunta doon? Oo nga naman. Siguro basang-basa ng babaeng yun ngayon. Baka sa pinanggalingan niyang mundo, hindi sila sibilisado dahil wala siyang alam tungkol sa... Tama, Ome! Totoo bang lahat ng narinig ko kanina? Ano ka ba? Bitiwan mo ako, babaeng Hercules! Hindi ako makakapayag na puntahan mo siya ngayong gabi! Ano bang problema mo? Gusto lang makipagkaibigan sa'yo ni Miyaka. Napakahirap ba nun? Naiinis ako sa kanya! Dahil kinuha niya para sa kanyang sarili ang emperador, pati na ikaw! Mag-iisang taon na ako dito sa hari pero kahit kailan hindi ko nakuha ang atensyon ng emperador! Tapos bigla na lang siyang darating at pagbibigyan ng lahat. Hindi ko alam kung anong nakita sa kanya ng emperador dahil napaka-ordinaryong babae lang naman niya. Pinilit kong ilayo ka sa kanya para makaganti. Kaya pala... Ang iniibig mo ay si Hotohori. Ang emperador pala. Miyaka, mabutit ligtas ka. Ano ngayon? Akala mo ba hihingi ako ng tawad sa'yo? Kasalanan mo naman dahil madali kang nagpaloko. Alam ko. Lahat na lang ng tao dito pinagbibigyan ka dahil lang galing ka sa ibang mundo. Aha. Huwag mo ako gisultuhin! Akala mo ba hindi kita kaya patulugin? Hetong sa'yo! Okay! Hindi ko nakitang hikaw mo, pero etong nakita ko. Eto! Hindi mo ako dapat pagsilosan. Dahil kaibigan lang ang tingin ko kay Hotohori. Kung gusto mo, tutulungan pa kita para mapalapit sa kanya. Ngayon, alam ko na, hindi pala si Tamahome ang iniibig ni Noriko. Hindi ko malaman kung anong papel ko dito. Anong sabi mo? Mas mabuting alam mo na may isang babaeng nagmamahal sa'yo at nasa paligid lang siya. Kung bubuksan mo lang ang puso mo, tiyak na makikilala mo siya kagad. Miyaka, may napupusuan ka na ba? Bakit ako? Hindi naman ako ang mahalaga dito, hindi ba? Ako meron na. Hinahanap ko na siya. Bata pa ako. Matagal ko na siyang inaasam-asam. Ha? Bakit biglang-bigla na lang natuyo? Ha? Ipinagtapat ng emperador ang tunay niyang nararamdaman para sa dalaga. Noong bata pa ako, narinig ko na ang alamat tungkol sa Suzaku na galing pa sa ibang mundo.